Sa isang sulok ng masikip at maingay na lugar sa Tondo, Maynila, namumuhay si Tomas kasama ang kanyang pamilya. Isang maliit na kwarto na gawa sa yero at kahoy ang kanilang tahanan, kung saan siksikan silang natutulog sa sahig na may manipis na banig. Si Tomas, na 18 taong gulang, ay ang pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang pamilya simula nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gumigising na si Tomas. Maingat niyang pinaplano ang kanyang ruta para sa araw, inihahanda ang kanyang lumang bisikleta na siyang naging kasama na niya sa araw-araw na paghahanap buhay. Kailangan ko na namang harapin ang mausok at mapanganib na kalsada, bulong ni Tomas sa sarili habang isinusuot ang kanyang helmet. Pero para sa pamilya, kakayanin ko. Isang umaga, habang naghahanda siya para sa unang delivery ng araw, lumapit sa kanya ang kanyang bunsong kapatid na si Lito. "Kuya, ingat ka ha. Lagi kong naririnig si nanay na nagdarasal para sa'yo tuwing umaga," mahinang sabi ni Lito, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Tomas at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Salamat Lito. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad pagkatapos ng mga delivery. Baka may pasalubong pa ako para sa'yo." Pagkaalis ni Tomas, naiwan si Lito, si Maricel at ang kanilang ina na si Aling Maria, na kapwa umaasa at nananalangin para sa kaligtasan at tagumpay ni Tomas sa araw na iyon. Habang binabagtas ni Tomas ang mga kalye ng Maynila, hindi maiwasan ang kanyang pag-aalala. Ang bawat pagpadyak at paghinto ay isang paalala ng panganib na kanyang hinaharap. Pero higit pa doon, nasa isip niya ang kanyang pamilya. Para ito sa kanila, lahat ng kapaguran at panganib, kakayanin ko, naisip ni Tomas habang ipinaparada ang kanyang bisikleta sa unang stop niya. Sa bawat paghahatid, hindi lamang pagkain ang dala ni Tomas kundi ang pag-asa at determinasyon na makakamit din niya ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Ang bawat ngiti at pasasalamat ng kanyang mga customer ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng kapaguran at hirap. Pag-uwi ni Tomas isang gabi, pagod man sa mahabang araw ng pagtatrabaho, bitbit niya ang kasiyahan na naiparating niya ang pangangailangan ng kanyang mga customer at may kaunting dagdag sa kanyang kita. "Kumusta ang araw mo anak?" tanong ni Aling Maria habang inihahain ang hapunan. "Maayos naman nay. Heto pagod, pero okay lang. Nakatutulong naman ako sa ating pamilya," tugon ni Tomas, ang bawat salita'y may halong pag-asa at determinasyon. Sa hapagkainan, puno ng simpleng pagkain ngunit mayaman sa pagmamahalan, na ipaparamdam ng pamilya ni Tomas na sa kabila ng hirap, ang kanilang pagsasama at pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan ang tunay na nagpapayaman sa kanila. Isang umaga, habang si Tomas ay nagmamadaling maghatid ng mga order, napansin niya ang isang maliit na nilalang na nakahandusay sa gilid ng isang masikip na eskinita sa Tondo. Sa una, inakala niyang ito ay isang malaking daga, ngunit sa paglapit, natuklasan niyang ito pala ay isang duwende. Nakita ni Tomas na ang duwende ay nakukuryente sa isang lumang kawad ng kuryente. Sa kabila ng pagmamadali, hindi niya ito magawang pabayaan. Maingat niyang iniligtas ang duwende, gamit ang kanyang jacket para hindi siya direktang makuryente. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay ang duwende. "Maraming salamat kaibigan. Iniligtas mo ako sa kabila ng panganib," pasasalamat ng duwende, na nagpakilalang si Sinag. "Okay lang yun. Hindi ko kayang pabayaan ang nangangailangan ng tulong," tugon ni Tomas, habang sinusuri kung okay lang ba talaga ang duwende. "Hindi karaniwan ang iyong kabutihan sa mundong ito," sabi ni Sinag. "Bilang pasasalamat, nais kong bigyan ka ng isang regalo." Bago pa man makatanggi si Tomas, umawit si Sinag ng isang mahiwagang awitin. Sa isang iglap, may lumitaw na bisikleta sa kanilang harapan. Hindi ito ordinaryong bisikleta, mayroon itong mga simbolong nakaukit sa frame at ang mga gulong ay tila nagliliwanag. "Ano ito?" nagugulat na tanong ni Tomas, habang nakatitig sa bisikletang lumitaw mula sa wala. "Ito ang mahiwagang bisikleta, regalo ko sa iyo bilang pasasalamat sa iyong kabutihan," sagot ni Sinag, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ngiti. "Hindi ito ordinaryong bisikleta. Magagawa mong marating ang kahit saang lugar sa loob lamang ng ilang segundo, hanggat alam mo sa iyong isipan kung saan ka patungo." Hindi makapaniwala si Tomas. "Talaga? Paano ito gumagana?" tanong niya. "Simple lang," paliwanag ni Sinag. "Isipin mo lang ang lugar na nais mong puntahan habang hawak ang manibela, at ang mahiwagang bisikleta ay magdadala sa iyo doon sa isang kisap mata. Ngunit tandaan mo, gamitin mo ito sa mabuti at hindi para sa kasamaan."
Tumango si Tomas, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagkamangha. Pangako, gagamitin ko ito sa mabuting paraan. Maraming salamat Sinag. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Bago magpaalam, binigyan siya ni Sinag ng babala. Mag-ingat ka Tomas. May mga mata sa dilim na maaaring maghangad ng kapangyarihang taglay ng bisikleta. Protektahan mo ito. Pagkawala ni Sinag, nagpa siya si Tomas na subukan ng mahiwagang bisikleta. Sa kanyang unang biyahe, napili niyang bisitahin ang isang malayong kamag-anak na matagal na niyang hindi nakikita, sa pag-aakalang ito'y magiging mabuting pagsubok sa kapangyarihan ng bisikleta. Nang maisip niya ang lugar, agad siyang napadpad doon, halos hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang isang kwento na tila galing sa pantasya, ngunit pinili niyang itago muna ito sa kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon na ginamit ni Tomas ang mahiwagang bisikleta para sa kanyang trabaho bilang delivery rider, halos hindi siya makapaniwala sa bilis nito. Hindi lamang ito nagdulot ng pagtataka sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga customer na labis na namangha sa bilis ng paghahatid ng kanilang mga pagkain. Grabe, mainit pa yung pagkain. Parang kakaluto lang sambit ng isang customer. Hindi maitago ang kanyang tuwa nang matanggap ang kanyang order. Si Tomas na ngayon ay nagtatago ng isang malaking ngiti, ay simpleng sumagot, "Lagi po kaming nagsisikap na may hatid ang inyong pagkain sa pinakamabilis na paraan po." Habang tumatagal, lalo pang dumami ang mga deliveries na kanyang nagagawa sa isang araw, at sa bawat paghahatid ay palaging mainit at sariwa ang pagkain. Dahil dito, maraming positibong feedback ang natanggap ng app na kanyang pinagtatrabahuhan, at si Tomas ay madalas na hinahanap ng mga customer para sa kanilang mga orders. Ang epekto ng mahiwagang bisikleta sa kanyang trabaho ay hindi lamang nagdulot ng kasiyahan sa kanyang mga customer, kundi nagbigay din ito sa kanya ng mas malaking kita. Dahil sa bilis ng kanyang delivery, marami sa kanyang mga customer ang nagbibigay sa kanya ng malaking tip bilang pasasalamat. Isang gabi, habang binibilang ni Tomas ang kanyang kinita, hindi niya mapigil ang maramdaman ang isang malalim na pasasalamat. "Salamat Sinag sa mahiwagang bisikleta, at mas malaki ang naiuuwi kong pera para sa pamilya ko," bulong niya sa sarili. Ang tagumpay na kanyang nakamit sa araw na iyon ay hindi lamang bunga ng mahiwagang bisikleta, kundi pati na rin ang kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho. Ngunit alam niyang may mas malaking papel ang bisikleta sa pagbabagong ito, at lalo pa niyang pinagbuti ang paggamit nito hindi lang para sa personal na kita kundi pati na rin sa pagbibigay ng kasiyahan at kaginhawaan sa kanyang mga customer. Sa pagdaan ng mga araw at paglipas ng mga buwan, patuloy na umunlad ang buhay ng pamilya ni Tomas. Ang dating masikip at marupok nilang bahay sa Tondo ay unti-unti nang naging mas matibay at komportable. Ang dating pangarap lamang na magkaroon ng sapat na pagkain sa mesa tuwing kainan ay naging isang pang-araw-araw na realidad. At ang lahat ng ito ay bunga ng sipag ni Tomas at ng di inaasahang tulong mula sa mahiwagang bisikleta. Isang gabi, habang sila ay nagsasalo-salo sa hapunan, binuksan ni Tomas ang isang mahalagang paksa tungkol sa edukasyon ng kanyang mga kapatid. "Alam niyo Lito, Maricel, mahalaga talaga ang mag-aral ng mabuti," panimula ni Tomas, habang mahinahong nakatingin sa kanyang mga kapatid. "Lalo na ngayon, na mas marami akong kinikita, gusto ko kayong suportahan hanggang sa makapagtapos kayo ng kolehiyo." Ang mukha ni Lito ay agad nagliwanag sa narinig. "Talaga kuya, ibig sabihin, pwede akong kumuha ng kursong gusto ko." Tumango si Tomas, "Oo Lito. Gusto kong magkaroon kayo ng mas magandang kinabukasan. Ang edukasyon ang susi para makamit natin yon." Si Maricel naman, natahimik lang sa una, ay hindi na rin napigilan ang kanyang emosyon. "Salamat kuya. Pangarap ko talagang maging guro. Gusto kong makatulong sa mga batang tulad natin dati." Si Aling Maria, natahimik lang na nakikinig, ay hindi na rin napigil ang magsalita. "Mga anak, sobrang swerte ko sa inyo. Tomas, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya. Lito, Maricel, sana'y pahalagahan nyo ang sakripisyo ng kuya nyo. Mag-aral kayo ng mabuti." Ang simpleng hapunan na iyon ay naging isang gabi ng mga pangako at pag-asa para sa kinabukasan. Naging mas determinado sina Lito at Maricel na pagbutihin pa ang kanilang pag-aaral, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para na rin sa kanilang pamilya. Sa sumunod na mga araw, mas lalo pang pinagbuti ni Tomas ang kanyang pagtatrabaho.
Hindi lamang para masuportahan ang edukasyon ng kanyang mga kapatid kundi pati na rin para mapanatili ang kanilang bagong natagpuang kaginhawaan sa buhay. Ginamit niya ang mahiwagang bisikleta hindi lamang sa paghahatid ng pagkain kundi pati na rin sa pagtulong sa iba pang mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Isang hapon, habang si Tomas ay naghahanda para sa kanyang huling delivery ng araw, isang sigaw ang kanyang narinig mula sa isang eskinita. Tulong! Snatcher! Sigaw ng isang babae, na mabilis na tumatakbo habang hinahabol ang dalawang lalaki. Walang pag-aalinlangan, agad na sumakay si Tomas sa kanyang mahiwagang bisikleta. Sa isip niya, dala ang imahe ng lugar kung saan tumakbo ang mga snatcher, agad siyang nakarating sa isang iglap. Sa pagdating niya, nakita niya ang mga snatcher na nagpapalit ng direksyon, subalit dahil sa bilis ng kanyang bisikleta, agad niya itong naharangan. Ibalik niyo ang ninakaw niyo, sigaw ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at tapang. Nabigla ang mga snatcher sa biglaang pagharang ni Tomas, at sa takot na mahuli, itinapon nila ang cellphone pabalik sa babae. Pasensya na kuya, di na mauulit, sigaw ng isa sa kanila bago sila tuluyang tumakas. Agad na nilapitan ni Tomas ang babae, na halos hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ayos lang po ba kayo? Tanong niya, inaabot ang cellphone sa may-ari. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Hindi ko akalain na may taong tulad mo pa rin pala, sabi ng babae, ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat. Nang makauwi si Tomas, hindi niya maiwasang ibahagi sa kanyang pamilya ang nangyari. May hinabol akong mga snatcher, at dahil sa bilis kong magbisaklata nahabol ko sila, at agad na ibalik ang cellphone sa may-ari, kwento ni Tomas sa kanyang pamilya habang sila'y naghahapunan. Ang galing mo anak, sabi ni Aling Maria, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagmamalaki. Pero palagi kang mag-ingat ha. Mahalaga sa amin ang iyong kaligtasan. Oo nga kuya, bida ka na naman sa tondo, sabi ni Lito, na halos hindi maitinta ang tuwa sa kanyang mukha. Habang nag-uusap, hindi maiwasan ni Tomas na makaramdam ng isang malalim na kasiyahan. Hindi lamang dahil sa nagagamit niya ang mahiwagang bisikleta para sa kabutihan, kundi dahil na rin sa nagiging inspirasyon siya para sa kanyang pamilya at komunidad. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumaganap ang kwento ni Tomas at ng kanyang mga kabayanihan. Mula sa pagtulong sa mga nangangailangan hanggang sa pagbabalik ng mga ninakaw na gamit, siya ay naging kilala sa tondo. Isang gabi, habang si Tomas ay nag-iisa at nagpapahinga kasama ang mahiwagang bisikleta, napag-isipan niyang mas marami pa siyang magagawa. Naisip niyang gamitin ang kanyang natatanging kakayahan hindi lamang sa paghahatid ng pagkain kundi sa pagtulong sa pagpapabuti ng kanilang komunidad.